Hello, magandang hapon po sa ating lahat mga idol. Ayan, update ulit tayo dito mga idol. At saka ngayong hapon, ituturo ko po sa inyo paano po ako nag-ferment ng aqua maintenance. Ayan, probiotics po natin yan siya mga idol. Mix po sa ating feeds na pinapakain sa isda. Ayan, so dito yung ating feeds mga idol. Ayan, Ocealis na grower po yan siya mga idol, tilapia. Ayan, so kailangan po natin mga idol itong probiotics, tubig, at saka ito na yung feeds natin. So yung feeds po natin mga idol is nasa 2.5 kilos dahil kalahating kilo pa po itong ating timba ba ang tawag dyan. Yan yung lagayan, yung plastic. Ayan. So ang ratio po nito mga idol sa pagtitimpla dito sa aming version, itong probiotics na aqua maintenance, good for digestion po ito. 5 grams po nito siya mga idol. Ayan, imimix sa 1 litro na tubig. The same time, ang ratio niya po is 4 kilos na feeds ang ipagmixan. So ngayon, dahil 2 kilos lamang po ito siya mga idol, gumamit po tayo ng 500 ml lamang na tubig at kukuha po tayo dito ng nasa 3 grams estimated na probiotics na aqua maintenance po yan mga idol. So meron po nitong available sa Shopee, meron din po sa Lazada. Ang ano po nito mga idol, ang pinaka legit na seller is yung Probiotics Official. Ayan, doon nabibili, Probiotics Official, doon po kayo bumili mga idol. Ayan. So, ang gagawin natin mga idol, ayan, mayroon tayong ditong parang palanggana, malinis na palanggana, dyan natin nalagay yung ating tubig. Mas maganda kasi na pagmixan dyan. Ayan, tapos kukuha po tayo dito at least 3 gram, kahit 5 grams po mga idol, lang problema, walang overdosage po ito siya. Ayan, ito yung mga estimated natin, 3 grams na probiotics. Ayan, so mix natin po dyan sa tubig mga idol. Yan, ganyan lamang imimix. Yan. Meron po talagang portion na hindi matutunaw mga idol. Normal lang po yan siya mga idol. Yan. So after nyan mga idol, ilalagay na po natin itong 2 kilos na feeds. So 3 gram nito mga idol plus 500 liter na tubig. Yung tubig po unchlorinated mga idol ha. Huwag po kayong kumuha sa fish pan or kahit saan po. Dapat walang chlorine. Naiinom po siya na tubig mga idol. Ayan. At saka ilalagay na natin itong ating feeds. Yan. Paghaluin natin mga idol gamit ang ating malinis na kamay. So dapat nakapaghugas po tayo. Ayan. Imimix natin yan siya mga idol. Marami pong nagtatanong, sir, after ba pag na-mix, pwede na ba siyang ipakain sa isda? Ayan. So, pwede naman po mga idol, pero hindi po namin ina-advise. Mas maganda po na mag-multiply muna yung mga beneficial organism natin dito for gut ng ating mga tilapia, hito man, or iniisda para dumami po sila. So, ang advice po namin dito, ma-ferment po siya at least 8 hours po. Ayan, kapag na-ferment po natin 8 hours, mag-multiply times 2 yung ating probiotics, mas maganda po kapag na-digest ng ating mga isda. At the same time po mga idol, ayan, mag-expand na po ito siya ng konti. So kapag nag-expand po siya ng konti, mas maganda po siya mga idol ibigay sa ating mga isda. So ma-avoid natin yung overfeeding, mabilis yung digestion mga idol. At the same time, absorption ng nutrients, mas maganda po. Yan, malapit na. Ayan. So after nito mga idol, ma-mix natin. Ayan, dapat po ibalik po natin ito siya dito at saka takpan ng maigi. Yan, post ko muna mga idol kasi hindi ko kayang maglagay doon. So ayan mga idol. So ibabalik po natin ito siya. Dapat po silyado po siya mga idol 8 hours po. Mas maganda po kasi yun naman yung purpose ng fermentation natin na mapag-grow natin yung mga beneficial organism. Sa mga nagtatanong po mga idol, ayan, pwede po ito kahit hindi maubos nating pakain sa ating mga isda man, tilapia or hito. At least dapat 48 to 72 hours makonsume na po yan siya mga idol. So wag pong ilagpas sa 3 araw mga idol dahil mag-start po ito siyang magkaamag. So baka makontaminate na po siya mga idol. Kung hindi nyo po maubos, mas maganda pa ubos nyo within the day or within 2 days mga idol. Mas maganda. Huwag lang po lagpas ng 3 days po. Ayan. So after nyan mga idol, yan, babalik na natin yung takip niya at saka antayin po nating
mag 8 oras bago ipakain. Yan yung ating na-ferment. Ayan. At saka kaninang umaga, nag-ferment na rin po tayo mga idol. Ayan. Ito yung ating na-ferment mga idol. Tingnan nyo po. Ayan. Ayan. Maganda na po siya. At saka, ready na po nating ipakain sa ating tilapia. Pero bago yan, iligpit muna natin to. Baka malaglag. Ayan. So, ito po yung sa feeds mga idol. Aqua maintenance. Aqua nitrifying naman yung probiotics na nilalagay natin sa tubig. Ito po yun siya mga idol. Magkaiba po ito siya mga idol. Yan, bali dalawa yung probiotics na nilalagay natin dito. Ayan. Tsaka ito na. Papakainin na natin yung ating mga tilapia. Tilapia. Ayan, andyan na sila. Nag-aantay na ng pagkain natin. Kurting, parang manok lang. Ayan yung ating mga tilapia. Ayan o. Ayan, ang baba-baba lang. Nag-aagawan na sila. Kapag kumakain po yung ating tilapia with the fermented probiotics, napakaganda po sa kanilang gut system po mga idol. Ayan, handle sila o. Grabe, ang dami nila o. Ayan. So ito yung ating feeds na ferment with probiotics na aqua maintenance. Mas maganda po kasi mas maganda yung absorption ng nutrients kasi parang naka-yakult kumbaga yung ating mga isda ko sa tao pa mga idol. Ayan o. Ayan. Ayan. Sobrang lakas po nila kumain. Siguro ito yung mga dahilan mga idol bakit mabilis lumaki yung ating mga tilapia. Dahil ayan, naka-probiotics palagi sila. Maganda yung kanilang kain. Ganadong-ganado sila. Ayan o. Try ko kaya yung kamay ko ilagay ko dito kung kakainin nila. Uy! Ayan. Hindi na sila lumapit. Natakot siguro sila. Ayan. Pwede nga hulihin sila oh. Ayan. So dito is ang 2 kilos po natin mga idol. Kulang-kulang 2 araw. So mga 1.5 araw ubos na po yung 2 kilos natin sa ngayon. Yan, ganun po sila kadaming kumain ngayon. Medyo malakas-lakas na. Mga 1.5 kilo mga idol ang 2 araw ata nila. I mean 1.5 araw ang 2 kilo. Sorry. 2 araw 1.5 kilo. So, nagpapakain tayo dito is umaga at saka hapon. At the same time, ay sorry nalaglag. Umaga at saka hapon. Sa 3 kainan nila mga idol, yun. 2 kilo. Yan. So, ang population ng ating isda dito mga idol ay nasa 2,000 sa mga baguhan pa lamang po mga idol. 2,000 po na tilapia fingerlings ito nilagay natin. So may get 100 days na po sila. Ayan. At saka malapit na po itong siyang i-harvest. So 3x3 total of 9 square meter po ito siya mga idol. Ayan. At saka yan po. Tingnan nyo po mga idol. Yung ating version na pinapaikot yung tubig mga idol. At saka ito nire-ready na po natin mga idol. So 3 araw na po ito siyang naka-aerator. So wala na itong chlorine. Maybe bukas po mga idol maglalagay na po tayo dito ng ating na-ferment na probiotics nitrifying. Yan pang ano natin kumbaga tawag niyan. Lagay natin para mag colonize na yung ating mga beneficial organism dito bago lagyan ng ating tilapia. Yan. Yun yung version namin mga idol. Marami pong mga nag-i-expert. Ito po yung version namin. So disclaimer lang, hindi po kami expert pero alam po namin nag-work na po itong ating ginagawa. So pagpatuloy natin. So dito po yung 9 square meter namin mga idol, 2,000 tilapia fingerlings diyan, nabuhay, lumaki, napakaganda at saka mabilis. Susubukan naman po natin dito. Same size. Yeah, 9 square meter din, 3x3. Susubukan po namin dito next week. Ngayong week na po mga idol. Ngayong week, lalagyan ng 3,000 tilapia fingerlings kasi baka okay naman yung 3,000 tilapia fingerlings kasi okay yung 2,000. So, magdagdag po tayo ng additional. Baka kayanin yung 3,000 dito mga idol. Yan, tingnan nyo po mga idol. Oh. Yung tubig natin tapon dyan. Yung tinuro ko po sa last video natin, yun din nagpapunta doon ng tubig. Yun, papunta dito. At ito po ay papunta dito. So, umiikot-ikot yung ating tubig mga idol. Oh. Yan. So yung aerator natin na gamit, nag-iisa lamang. Marami kasi nagtatanong sa aerator natin. Yan is LP100.
Yan, 140 liters per minute ang hangin niyang kayang i-sustain. So kaya dyan sa ating tilapia. Dito maglalagay pa tayo. Kung kulangin dito, so maybe papalitan po natin ng LP200 dito. So observe muna natin kasi baka kayanin din niya kasi ang ilalagay nating tilapia dito is fingerlings pa lang naman po mga idol. Ayan o, ubos na yung ating feeds. Ayan, dagdag ulit tayo. Ayan. Bilis na lang maubos. Yun na sila oh. Ayan. So ang 2 kilos natin, tatlong bigayan lamang mga idol, ubos na. Ay, ang kutsara natin. Napunta. Yan. So ito yung ating nilalagyan ng feeds, fita. Kasi closed container dapat. So kapag nag-ferment po kayo nitong aqua maintenance, mas maganda po, preferable 8 hours after fermentation, doon niya po ninyo ipapakain para mas maganda po ang effect. Pero pwede nyo namang mapakain immediately. Yun nga lang, yung desired effect niya is baka hindi nyo maramdaman mga idol. Ayan. Tapos tight container, close and tight para hindi po siya makontaminate. Ayan. Ayan. So ito yung ating naubos. Yan, bukas ulit. Dalawang kainan na lang yan. Ubos na yan nila mga idol. Ayan. So dito natin nilalagay. Ito yung ating bagong ferment. Yan, para bukas po ito siya ng hapon siguro. Yan o. So dapat close and tight. Yun. Yan, maraming salamat po mga idol. So bukas siguro maglalagay po kami ng probiotics and detoxifying dyan sa kabila nating pond. So magtitimpla po ulit tayo bukas. Papakita ko po sa inyo mga idol para masundan nyo po sa mga baguhan. Panoorin nyo po mga idol. At the same time maglalagay po kami in the after 3 days siguro ng 3,000 tilapia fingerlings. Salamat po mga idol. Happy farming po. Bye bye.